Ayan. So, ang haba ng discussion na to ni Ralph, kailangan siyang putulin into 2 parts. So, nandito na tayo sa second part ng ating Part 2. compliance and breach prevention. So, sa experience na sabi mo, dami mo kasing nakwento, Attorney Ram. Dami natin napagkwentuhan. Ano yung feeling mong top 3 mistakes na nagagawa ng mga companies, organizations, PICs and PIPs? Top 3 mistakes. The first mistake that I can think of is yung binabawaliwala nila, hindi nila ginagawa yung PIA nila ng tama. Diba? So, importante kasi yung PIA. Kasi, yan na yung, kumbaga, when you do the PIA, that's already checking for transparency, legitimate purpose, and proportionality. So, parang doon, solve ka na. And at the same time, you check on the risk involved in the processing. So, kung gagawa ka ng PIA, you involve, as I mentioned, you involve your process owners, your DPO, syempre. Process owners should be the lead kasi sila yung nakakaalam ng process. Day in, day out, ginagawa nila yan. Alam nila, yung data inventory, sila yung may hawak kasi alam nila kung ano yung mga kinokollect nila. Proportionality na yun, si-check mo. And then, legitimate purpose, nandyan yung DPO to check on your legitimate purpose, diba? And also, yung tinatawag nating transparency when it comes to your data subjects. And then, pagdating sa organizational security measures, si DPO rin yung gumagawa niyan, nag-identify siya ng risk and then nagbibigay siya ng controls for organizational security measures. Your IT people will have to deal with the risk involved, technical risks involved in processing, plus controls for those technical risks. And your security, for example, you have a security office, they are involved in the risk, identification of risk for physical security measures naman and controls. So, number 1 yan. Yung PIA. PIA, number 1 talaga. So, importante, napaka-importante. How often do you, kasi palagi natatanong kami, how often do you conduct or review your PIA? Well, you conduct your PIA once. Before implementation, no? Maganda nga, kasi sa atin, sa mga systems natin dito sa komisyon, ang ginagawa natin, PIA tayo during the development. Tapos, before implementation, PIA tayo. And then, every year after, nagpi-PIA tayo. Every year or every major update. Kasi, ang ano natin dyan, bakit every year, Ma'am Roren, siguro, nasa isip mo na, tatanungin mo sa akin. Dami na naman. Pinangungunahan na kita. Mm-mm. So, bakit every year? Kasi every year, may nadadagdag na risk. No? Technical, marami. Every year, no? Data privacy, data protection is connected with technology. So, every year talaga, not just every year, every day, merong mga cyber criminals, lagi talagang, we are always playing catch up, ganun nga eh. So when that's the sad truth. So, kailangan yung PIA nagka-catch up din. So, yung PIA mo, dapat regularly, every year mong nire-review. And, especially pag may major update ka. When I say major update, for example, nagbawas ka ng isang data na kinokollect, no? Personal data na kinokollect, binawasan mo. Definitely, bababa rin naman yung risk mo doon. So, kailangan mong i-document yun. So, and at the same time, kung meron ka namang additional, sabi mo, kailangan pala nating kunin, for example, yung mother's maiden name, kailangan nating kunin for whatever lawful basis of processing that you have. So, pag dinagdag mo yon sa ipaprocess mo, that's also, there is also an increased risk. So, kailangan mo ulit mag-conduct ng activity. Full PIA ba o pwede lang yung review ng PIA? Review lang? Or? Pag full PIA, pag may updates. Review ng PIA, pag risk lang every year. Okay. So, paano yun? Again, those na medyo nahuli ng panood nitong episode natin, pwedeng i-outsource o kumuha ng consultant for PIA. But make sure na yung consultant ninyo marunong gumawa ng PIA. Matutulungan kayo and may deliverables when it comes to your privacy impact assessment. Kasi, sabi ko nga, lagi ko sinasabi to sa mga pinupuntahan ko, when you do your PIA, that's 70% of your compliance already. Kasi it checks a lot of boxes sa checklist. Hindi lang siya PIA, yun yung, kaya nga sabi ko, ito yung common mistake kasi yan yung kinakaligtaan. Sinasabi nila, that's very tiresome, burdensome, masyadong maraming ginagawa. Pero foundation kasi siya. Yan yung una naming tinitignan when we do our compliance checks. If you did. Kasi yun na rin yung culture sa inyo eh. You are thinking about your data subjects
when you do your PIAs. Not only your internal data subjects, but external data subjects, I should say, but also your internal data subjects. Totoo. Yeah. So another top 2 mistake. Top 2 mistake. Second one, pagkatapos ng PIA, is yung 5 pillars. Hindi, tama naman yung 5 pillars, actually. Pero, the 5 pillars is just around dun sa kailangan mong gawin talaga within the program. Yung 5 pillars kasi, we found it parang lacking. And then, a lot of the organizations that we checked, talagang nag-stop sila. After ma-complete yung 5 Sabi pillars. nila, 5 pillars. So, actually, may nagsabi pa nga sa akin, may PIC, nagsabi sa akin, sabi, attorney, ginawa naman namin yung 5 pillars. So, dapat compliant na kami. Issuean nyo kami ng certificate of compliance. And that's, this is a real thing for us. You cannot be really fully compliant. Do not aim for full compliance. Walang ganon. Oh, so sabi ko yun, walang ganong, there's no such animal as someone who is full compliant. Because sabi ko nga kanina, data privacy is connected with technology. And as long as technology advances, kailangan yung security measures mo nagka-catch up. So you can be compliant today. Yes, sige, compliant ka today, but tomorrow, baka hindi na. So don't aim for full compliance. And ang nangyayari kasi, when you do the 5 pillars, you stop there, tapos sabi mo sa amin na compliant ka na, hindi kasi ganun yun. So marami pang in-between eh. You need to constantly review your PIAs, yan ba? And you need, yung privacy management program mo, importante yan kasi usually, mga nakikita natin, mga organizations, they set 10-year plan. So may mga small milestones sila per year, and then may major milestone on the 3rd, the 5th, then the 10th year. So that's how you do your PMP. So yun yung gusto namin, yun yung maganda na nakikita namin sa ibang organizations. But pagdating sa nakakalimutan nila na they stop. Kaya nga sabi ngayon, we do preach now privacy GRC. Anong GRC? That's Privacy, Governance, Risk, and Compliance. Yan so, na yung ginagawa natin ngayon. Anong difference niya with it's more, yung GRC kasi, we included data governance na doon sa model. And then, hindi siya yung, kasi 5 pillars, definitely, kasama pa rin siya kasi nga yan yung pillars mo eh. Pero when you say GRC, this is continued compliance. And this is your program for the next 10, 20 years. So, may long-term ka. Yes, the long-term. You have short-term goals and you have long-term goals. And then, mas catchy siya GRC. And then, yan yung problema ng mga DPOs na nakita natin. So, sabi ng DPO, yun yung may isang DPO na nakapagsabi sa akin na concern niya, nagawa na kasi namin yung 5 pillars. So, sabi nung top management, okay na yan. Okay so, hindi na sila binigyan ng funding for continuity. So, yun yung problema. So, yun yung parang hindi na nakakayang i-sustain ng 5 pillars. Kaya namin siya pinalitan ng GRC. Yung concept kasi ng GRC for those C-level people, alam na nila yan kasi dun sa may other side of business, not privacy, which is governance, risk, and compliance. No? Risk management, compliance to regulation, and then yung governance of the organization. So, ginawa lang natin siya, yung concept niya, kinuha natin, pero ginawa natin siyang privacy, no? Privacy GRC. So, yan yung nile-lecture na natin ngayon. Hindi mali ang 5 pillars, hindi but mali. You do not stop. You do not stop there. Yes, you do not stop there. Continue. Continues, and then yun nga, yung program ng GRC, that will ensure na continuous yung ano mo. And then, meron kang pitch to your C-level, top management, na tulungan ka rin to continue. Kasi kung, yun nga, the roadblock is, pag natapos na yung 5 pillars, wala ka na rin funding. Wala na kang funding. Wala na. Dissolve na po yung office ninyo kasi tapos na yung 5 pillars. Dapat hindi ganon. Ayan. So, ano pa, last talaga, ito, importante, organizational security measures. It should be your fallback. Kung itatap mo siya, irarank mo siya, yung security measures, anong ranking niya sa nakikita mo sa lahat? Organizational security measure is the first. Number 1. Mawala na yung technical, mawala na yung physical, pero yung organizational security measures, yan yung nandyan. Kasi that's your policy, that's your piece of paper. So, yan yung usual na mistake na mga yung usual na mistake. Actually, there was, may isang organization na failed to procure kanilang antivirus in time.
So, risk yun, ha? May risk Alam yan. ko ba, kilala ba natin yan? Marami naman. Hindi naman, we don't isolate to, dun sa na data breach. We don't isolate to that. Marami din naman na, it's a problem na budget. It's common to, no, especially in government, it's common for the government sector to have problems pagdating sa budget. But also the private. Kunyari, wala kang support from the C-level people, problema mo rin yung budget mo. So, kunyari, wala ka pang technical security measures sa ngayon. Hindi ka pa subscription siya. Wala pang procurement, no? Walang gumusto dun sa kunyari sa atin sa government, walang nag-bid. 'Di ba? So failure of bidding. So anong gagawin mo? So kailangan Habang wala pa nun, kailangan may tapalan interim mo ka. muna siya ng organizational. Like mag-advisory ka na ito yung mga possible phishing links, do not click on links, no, do not use USB na not company issued, do not use your own device in connecting to our system. Yung mga ganung in the meantime advisory. Actually, syempre alam naman natin na ganun yung sitwasyon na sa NPC kasi hindi na kami nakakagamit ng USB. Yes. Kahit mag-insert kami dyan ng USB, wala. Hindi siya nare-recognize ng mga office-issued devices. Kasi, inano niya siya, parang disable. Tapos, one time, nagre-reklamo ko. Kasi sa sobrang secure ng email namin, pati ako, hindi na makalagin. So, nagre-reklamo ko ngayon. Multi-factor authentication naman tayo doon. So, para sabi ko, since hindi naman ako tech person, so, anong gagawin ko kasi hindi ako makalagin sa email? So, ang daming security measures na pwedeng gawin palagi. Yeah. Pero number one, organizational. That's your fallback eh. Kung mawala ka man lahat, at least may policy ka. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang organizational security measures. Hindi, kasi kailangan yan. And dugtong-dugtong yan. Kasi, di ba pag nagpiya ka, malalaman mo kung ano yung mga kailangan mong policies. So, kung hindi ka na nagpiya, hindi mo rin malalaman kung anong kailangan mong policies. So, actually, yung 3 common mistakes is dugtong-dugtong rin talaga. Yung mga nabanggit natin. So, parang ang hirap, ang daming kailangan gawin, pero kailangan attorney Ram. Kailangan gawin ng mga PICs and PIPs para ma-protect kaya meron tayo subjects nila. May mga katulong tayo, 'di ba? Sabi nga natin consultants, hindi naman natin pinagbabawalan. Katulong natin 'yan. Those are also advocates for data privacy and data protection. And then nagiging mas pronounced na ngayon na yung need for a DPO, which is yung talagang position of DPO, not just in the private sector but also in government, na merong isang chief data officer or DPO na mag-ensure na pangangalagaan ang datos na pinoprotektahan. Datos na kailangan protektahan. So speaking of advocacies, kasi nga it's Privacy Awareness Week, may mga awards tayo and kasama yung Privacy Advocate of the Year. Yes. So abangan po ninyo yung aming mga pakulo dito ngayong PAO. So may 4 major awards, no? Syempre yung Data Protection Officer of the Year, yung Privacy Advocate of the Year, which is the individual awards. At ito kahit hindi kayo DPO, DPO ka man or hindi ka DPO, pwede kang sumali. Sa advocate. Sa advocate. Yes. And then sa organizational awards, we have the Privacy Management Program Award. It's the best privacy management program for the entire year for the Philippines. And then the other one is the Privacy Initiative of the Year. So, ito yung mga advocacy programs. Yes, those are the advocacy programs. So yung mga programs ang ina-awardan natin pagdating dun sa organizational awards. So actually excited na ako sa PAO Awards. Ang daming sumali, ang daming nagpa-nominate. Sumakit ata ulo ninyo kasi ikaw rin yung nagche-check. Kami yung I sit as vice chair of the committee. So chine-check mo ay parang kinompliance check namin to parang hindi naman totoo tong... Well, may records kami niyan, syempre. And then, syempre, when they submit their nominations and applications and supporting documents, binabangga din namin. Or kung hindi pa namin siya na compliance check, well, it's about time. Isisilipin din natin. It's about time. Kasi we give the award to the best of the best naman. Kasi ang daming, like last year, kasi kami yun sa division namin, kami yung nagre-receive. Tapos nagre-reklamo na ako sa'yo. Hindi naman reklamo. Sabi ko, Attorney Ram,
hindi ko to ma-filter lahat. So, pahingi ng tulong dyan. Oo. So, ang dami kasi nagpapanominate. And good luck sa mga nominees Yes, natin. good luck talaga. Marami. Siyempre, hindi natin sasabihin Oo. kung sino yung under, mga... ano na siya, under evaluation na yung mga nominees na nag-submit. Or tapos na. Dapat tapos na no? Siyempre, hindi natin sasabihin. Secret na lang yan. So, Attorney Ram, since surprise. parang kulang nga, dapat hindi no? Parang hindi siya dapat Privacy Awareness Week. Dapat month siya ng May sineselebrate. Maganda, At dapat ginagawa siya the whole year. So, ano na lang yung maa-advise mo or yung feeling mo message sa ating PICs, PIPs, and also sa data subjects? Well, number one sa data subjects. No? Sa mga data subjects natin dyan, kami sa NPC, ini-ensure talaga namin na nadidinig yung inyong mahinaing pagdating sa mga datos nyo na kinokolekta ng mga PICs and PIPs. So, we have developed mechanisms, example, the NPC Seal of Registration. And we cannot stress this enough na dapat yung NPC Seal of Registration, yung mga registered na nagpapaskil ng NPC Seal of Registration, yan lang dapat yung mga itatrust nating mga data subjects. Ay, wag sila magtatrust sa Certificate of Registration. Kasi yung seal, doon yung may verification. Tama ba? Yes. Yung Seal of Registration, nandun yung verification. Kaya nga sabi natin, sa mga data subjects, yung mga may Seal of Registration na nakapaskil sa mga businesses nila, yun yung itatrust natin to process our data. And para ma-verify yon na legit, i-scan mo lang yung QR code and dapat mapupunta ka dun sa domain ng NPC. Hindi kung saang website lang na nagsasabing registered sila. It's always a privacy domain which is www.privacy.gov.ph. .gov.ph. So yan yung talagang security measure na nilagay namin sa QR code para hindi siya madaling mapeke. Kasi tama si Ma'am Roren, marami pong namimeke nung aming Certificate of Registration. Pero yung Seal of Registration, hindi natin mo mafe-fake yun. Totoo yan. So, yan. And that's my message for data subjects. Only trust those people na, those organizations na registered and displaying their Seal of Registration. And then sa PICs, definitely po, sa mga PICs natin, mag-comply po tayo with the Data Privacy Act of 2012 and yung mga issuances ng komisyon. It's all for the betterment of the country when it comes to data privacy and data protection. Ayan. Ang sweet naman ng message mo. Hindi sila natakot, Attorney Ram. Dapat ba mananakot ako ngayon? Dapat ba? Pwede mo naman silang takutin. But, Attorney Ram, sobrang salamat. Medyo ito ata yung pinakamahabang episode na nagawa for Privacy in the Spotlight. And thank you so much. Happy Privacy Awareness Week. Happy Privacy Awareness Week, yes. So, celebrate this event, na by being safe, not only online but also offline. Ayan. And if you have any questions or comments, follow and send in on our official Facebook page and X or former Twitter pages. Kung may gusto kayong ibahagi na kwento, may mga privacy-related kayong chismis, you can send in din sa spotlight@privacy.gov.ph. And, of course, again, salamat Attorney Ram sa susunod po na episode na Privacy in the Spotlight.